Kasama po natin ngayon sa linya si Engineer Lori Malaluan, ang Regional Director ng DPWH NCR. Magandang umaga po, RD Malaluan. Magandang umaga po, Ma'am Nina at kay Congressman Erwin Tulfo po. At Alright. lahat ng inyong taga-subaybay. Okay. Ma'am, tanong lang natin, nakita nyo na po ba ang naging problema? Bakit po tayo binaha despite the fact na meron tayong mga flood control? Maging ang Pangulo mukhang naging frustrated siya dahil in-announce siya sa SONA 5,500 flood control projects. Sabagay, nationwide naman ito. Pero gayon pa man, meron tayong mga dredging ng iba't ibang mga ilog dito sa Metro Manila. Pero bumaha pa rin, engineer. Nakita nyo na ba kung saan ang naging problema? Ang nakita po natin problema ay yung pong naging patuloy na pag-ulan po nung mga nakaraang araw dahil po sa habagat at sa Typhoon Karina po. Yung rainfall intensity po ay medyo marami po. Kaya po tumaas po ang tubig natin sa ating mga kailugan po. Isa nga pong example dyan ay dito sa Marikina, yung pong ating level po ng tubig ay umabot po sa mahigit dun sa third alarm nila. Kaya po talagang meron pong pag-apaw po ng tubig at ganoon din po sa Lamesa Dam. Lumagpas po sa spilling level po nila. Okay. Hindi po ba na-anticipate ito, engineer, na meron tayong habagat? Pero are you telling us na umapaw yung mga ilog natin? Ano ho kaya ang cause? Is it barado ba mga ilog natin? Kasi dapat po, tuloy-tuloy po. Dapat, di ba, diretso sa Rojas Boulevard. Ang susunod na tanong ko po, siyempre, diretso po sa dagat dapat yan. Maaring pwede bang yung ikang reclamation ay naka-apekto nito? Kasi ito yung pananaw din ng mga senador natin na dahil sa mga reclamation na ito, wala nang malabasan ng tubig na galing sa Metro Manila papunta sa dagat, Engineer Malaluan. Ang isa pong nakaka-apekto po sa ating tubig bahan sa paglalabas po ay yung pong ating pagtatapon po ng ating mga kababayan sa ating mga waterways ng mga basura po. Nakita nyo naman po na pagkatapos ng baha ay toneladang basura po ang ating makikita. Kaya po isa po yun sa talagang nagpapabagal po ng takbo ng ating tubig. Pagdating naman po sa reclamation ay masasabi po natin na may epekto po dahil yung pong katubigan natin dito sa Manila Bay po ay siyempre natambakan po. Pero ang alam ko po ay may mga ginagawa naman pong pag-aaral yung mga dyan sa reclamation para po ma-consider din naman po nila itong mga epekto po ng reclamation sa pagbaha po. Okay. Kumusta naman po yung tulay na nabangga ng mga barge dyan po sa may Circulo Verde? Madadaanan pa po ba yung tulay na yan? Sa ngayon po, tuloy-tuloy ang assessment natin sa damage po na na-incurred. Meron na pong alternate route yun mismo po dito sa Circulo Verde. Sa ngayon po, hindi po madadaanan pa ang tulay at na-assure naman po tayo na once na assess ng mabuti ay i-repair po kaagad yan nung contractor po na nagme-may-ari ng mga barge po. Ayun. So sila ang magbabayad sa pagpapagawa niyan, engineer. Is that what you're saying, RD? Opo, committed naman po sila na aayusin nila kung ano man ang nasira dito sa tulay. Pero meron din po kasing proposal na medyo itataas na yan tulay na yan eh. Ang ano lang po dun yung funding talaga. Alright. Ito po kasing tulay na to is not part ng national road. Ang nag-aano pa ho niyan ang local government. Pero nag-a-assist na po kami sa ngayon. Alright. Okay. Pwede pa ako mag-singit ng tanong Sige, tungkol sa mga partner. flood control project po nila. Ilan po ba yung gumagana ngayon na flood control projects? Bali dun po sa ating mga Sa NCR.
ang ano po yung ating mga pumping stations po sa National Capital Region, lahat-lahat po ay may total ito na 147 na po na pumping station at halos karamihan naman po dito ay operational. Ang ilan lang po dito ay dumadaan sa rehabilitation or upgrading po. Kasi yung iba po ay luma na, kaya kailangan po natin i-upgrade. Kasi meron po Yun kasi naman- komento yung Po. iba na baka po itong flood control, itong mga pumping stations po ay nagkulang or hindi gumana dahil sa sobra po ng pagbaha dito po sa NCR. Tulad po na nasabi ko kanina, ang isa nga pong ikinalulungkot natin na dahil po sa mga basura, instead na tubig po ang mahigop ng ating mga pumps ay mga basura po na siyang nagiging sanhi din ng madaling pagkasira nitong ating mga pumps, yung ating mga makina po. At ganun naman po, ang lahat naman po niyan ay ang pinakadahilan din nga po ay yung sobrang ulan. Pero nakita naman po natin nung bumaba na po at hindi na at pati po yung low tide ay yun na po ang nararanasan ay kaagad naman pong nawala ang tubig dito sa ating mga kakalsadahan dito sa Metro Manila. Okay, so basura at sobrang daming ulan. Yan po ang tingin nyo that cause ito pong massive flooding, and then pumping stations po naman natin ay sufficient naman. Opo. Pero may mga ginagawa pa rin po na bagong pumping stations dun po sa mga lugar na may kakulangan pa po. Alright. Engineer Lori Malaluan, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po at mabuhay kayo. Samantala, partner, kausapin naman natin si MMDA General Manager Procopio Lipana. Magandang umaga po, GM Lipana. This is Erwin Tulfo and Nina Corpus dito po sa PTV at Radyo Pilipinas. Good morning po sa inyo. Magandang umaga din po Kong Erwin at Nina. Opo. At sa ating mga kasubaybay. Sir, marami nagsasabi, maging Pangulo, basura daw, nagbigay pa ng warning. You agree po na marami talagang basura noong nagdaang habagat, kaya nagkabaha-baha tayo dito. Hindi po ba, lagi naman po nililinis ng MMDA itong mga basura natin, itong mga estero natin, GM? Yun nga po at all year round, linis tayo na linis ng ating mga waterways. Kaya nga po lagi tayong nananawagan sa ating mga kababayan na maging responsible sa pagtatapon ng basura. Sapagkat marami tayong mga kababayan na ginagawang basurahan yung ating mga waterways. At kung bumaba, kitang-kita natin mga basurang lumulutang at yan ay bumabara sa ating mga pumping station. At higit sa very particular tayo na nangyari dito sa may Orense, biglang tumaas ang tubig, napuntahan ng tao natin. At natanggal yung bara na doon sa waterways, kaagad bumaba yung tubig ng baha. Okay. So, what you're saying, sir, ginawa naman po, nilinis naman po ninyo bago itong pagbaha, nilinis naman po ninyo? Opo, tuloy-tuloy po tayo, whole year round ang paglilinis natin ng ating waterways. Araw-araw naman po naglilinis tayo sa ating mga kakalsada, sa ating mga drainage system, yung dredging operation. Opo. Gumagana po ba yung mga tinatawag nating mga flood control projects, GM? Opo, yung po ating 71 pumping station na binamanage po ng MMDA, dito po nakaraang bagyo na to ay gumana naman po lahat. Bagamat yung isa ay nagkaroon ng problema, ay naayos naman po. At siguro sa haba ng paggamit, na puwersa sa dami ng basura na bumabara, nag-overheat, ayun po ay inaayos na, pinipilit po natin maayos agad. So hindi po tayo nagkulang sa mga pumping station, ito mga flood control. Hindi po, gumana po lahat yan during the height ng typhoon natin. So talagang yung dami lang talaga ng basura. So sabi niyo po, linis po kayo ng linis. Opo, at isa pong malaking contribution dito ay naman po sa Pag-asa, halos malaki pa sa Ondoy ang volume ng tubig na bumagsak dito sa Metro Manila. Yung dami talaga ng ulan na bumagsak. Although, ang difference po pag ng Ondoy, bumagsak siya in a few hours. Ito,
Mahaba-haba po yung oras. Mahaba-haba po at alam naman natin pagka nababad na ang lupa, hindi na mag-absorb yan. So ang tendency habang dumadating ang tubig, pataas ng pataas. So limited naman, of course, lahat naman ng ating drainage system, limited ang capacity. So pag sobra ang volume, aangat yan. Hindi na makakain ng ating mga, even sa mga inner drainage system ng mga cities natin, pag napuno na yan, aangat na ang tubig. Hindi na mapa-absorb ng drainage system. May isa pa po, Tony. Alam na po natin yung nangyari ngayon, ano? Alam nyo ba na hindi pa pala La Nina, no? Hindi pa La Nina to. Oo, nasa gitna raw tayo ng El Nino and La Nina. So, inaasahan na maaaring magkaroon pa tayo ng mga mas malalang mga pag-ulan at mga bagyo sa mga susunod po na buwan. So, ano po yung nakikita nating challenges or improvements para po hindi na mangyari sana itong nangyari ngayon? Yun po at ngayon ay talagang binabantayan po natin ang ating mga flood control system natin. Ang ating mga local government naman ay may kanya-kanyang effort. At kung talagang sobra ang laki ng tubig, ay alam naman natin lahat na may capacity ang ating mga drainage system. Lahat naman ng system ay may capacity. At sana nananawagan lang tayo sa ating mga kababayan para hindi mo ganong malaki ang damage. Pagka sana mayroon na warning na advice na ng mga mag-evacuate na yung voluntary evacuation, sana po sumunod na tayo. Panghuli na lamang, Mr. GM Lipana, what are you doing po in preparation pagpasok po ng La Nina? Sabi nga po ni Miss Nina, sample pa lang ito. Wala pa talaga tayo sa La Nina. Pag alam naman natin, pag La Nina, talagang katakot-takot po na baha ang sasalubong ho sa atin at ulan. Ano pong preparations na o paghahanda ang ginagawa po ng MMDA? Unang-una ay sisiguraduhin po natin lahat malinis ang lahat ng daloy ng tubig. At pangalawa ay nakaready po tayo sa mga rescue operation in case na magkakaroon ng baha. In fact, doon po nakasanakang bagyong Karina na to, as early as a day before, inactivate na po natin ang ating operation center, ang ating incident command center, at continuous po ang coordination sa ating mga local government at lahat po ng asset ng ating ahensya ay naipadala po natin sa mga local government para mag-assist. Alright. Maraming salamat po, MMDA GM Procopio Lipana. Magandang umaga po at mabuhay po ang MMDA. Maraming salamat din po sa pagkakataong binigay na maipaliwanag natin ang ating mga ginagawa dito sa ating at magandang umaga po. Thank you!